Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bador. Nangyari ito noong 1959, Kabangkalan, Negros Oriental. Itong mga panahon na ito, matunog ang usap-usapan tungkol sa pagsulpot ng isang matandang hukluban sa mga sabungan sa baryo ng Kabangkalan. Hindi ito nagdadala ng magandang balita, bagkus nagdadala ito ng kapakapangilabot ng mga babala ukol sa magaganap na mangyayari. Dahil abala si Bador sa kanyang mga alagang manok panabong, hindi niya gaanong pinakinggan ang mga sabi-sabing yon dahil halos humigit 100 ang mga manok niyang nakatali. Partida, hindi pa kasali dito ang mga maliliit. Kampante naman si Bador na walang mangyayari sa kanyang manukan dahil napakaganda ng kita niya sa mga ito sa loob ng 2 taon. Wala din siyang nararamdamang kakaiba sa kanilang lugar, kung kaya't naging palaisipan sa kanya kung bakit ganun na lamang ang pag-alala ng kanilang kababaryo na purong mga sabongerong nag-aalaga ng mga manok. Makalipas ang ilang araw, magmula nang magpakita ang huklubang matanda sa pasabong sa kanilang lugar, ang ilan sa kanilang mga kababaryong may malaking manukan sa kanilang lugar naglilibot pagsapit ng takip silim. Dahil may bali-balitang nagdadala ng feste ang matanda, kabilang na dito ang daan-daang mga daga upang pakawalan sa kanilang lugar. Bilang kaanib si Bador sa samahang yon, wala siyang magagawa kundi sumama sa grupo. Labag man sa kanyang sarili ang bagay na yon, kinakailangan niyang makisama sa alituntunin ng baryo. Habang naglilibot sila sa paligid, armado sila ng pangontra laban sa kahit na anong uri ng nilalang. Tag-iisa din silang dala-dala ng mga baril na handang gamitin sa kung anuman ang nilalang sa kanilang makita. Isang araw habang naglilibot sila sa kanilang baryo, nagpasya si Bador na kausapin ang kapatid na nakakita sa nasabing hukluban. Masyado na kasi siyang naguguluhan dahil mag-1 linggo na nilang ginawa ang bagay na yon. Bok, matanong ko lang, totoo bang nakita ng kapatid mo ang hukluban? Baka naman guni-guni lang niya yon. Tapos paniwalang-paniwala naman tayo. Tapos gabing-gabi tayong naglilibot. Tingnan mo, napakatahimik naman ang paligid. Ano naman kayang demonyong nagdadala ng feste sa ating mga alagang manok? Nagtatakang tanong ni Bador. Sumunod ka na lang. Sa kabilang baryo nga daw, daan-daang manok ang namatay sa tuwing susulpot ang nasabing hukluban. Baka nakalimutan mo kung ano ang kwento ng mga matatanda rito. Huwag mo nang hantaying madamay dito ang napakarami mong alaga. Sagot naman ng kanyang kasama. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pananahimik na lamang ang kanyang nagawa. Alam niya kasing madaling magalit ang kanyang mga kasama, lalo na mismo ang paniniwala nito ang naaapakan. Halos kasi ang may mga alagang manok sa kanilang baryo noon nagkakaisa, maliban lamang sa kanila. Sa pagkakatanda ni Bador, sumama lamang sila sa gawain ng mga ito dahil ito ay may kaugnayan sa kanilang negosyo at bisyo. Kung baga, hindi sila mahilig makisama sa kanilang kababaryo kung sa tingin nila wala silang pakinabang doon. Bago pa man sumapit ang 11:00 ng gabi, tuluyan ang nabuwang ang kanilang grupo. Nakipagpalit na kasi sila sa kanilang mga ilang tauhan para maglilibot sa kanilang baryo. Lakip na ang manuka ni Bador. Sa pagdating niya sa kanyang farm, agad namang bumungad sa kanya ang kanyang kapatid at ang 2 tauhan.
na may bitbit na flashlight at mga armas. Pagdating niya dito, agad naman siyang binati ng mga ito ng masamang gabi. Pag-upo niya sa harapan ng mga ito, agad naman niya itong tinanong ng, "Kuya, bakit gising pa kayo?" "Mahirap matulog sa ganitong panahon, Bador. Alam mo naman, mahirap mapanatag lalo na masyado ng kalat ang balita sa baryo. Titigil na lang kaya tayo sa pagmamanok?" Wika nito sa kanya nang siyang nagpakunot sa kanyang noo. Hindi kasi biro ang naging puhunan nila sa kanilang mga manok dahil libo-libo ang bili nila sa bawat isa dito. Kung bigla na lang nilang itigil ang negosyong yon, malaking pera ang mawawala sa kanila. Nang marinig ito ni Bador, naging pagkakataon naman niya ito upang magtanong tungkol sa hukluban. Halos hindi kasi siya makapaniwala noon kung bakit may mga huklubang magbigay ng salot sa baryo na mabisita nito. Ang akala kasi ni Bador, hindi magsasayang ng oras ang mga nilalang na ito sa kanilang hinaharap dahil kadalasang nakasagupa nito mga antingerong panig sa kanan at mga ermitanyo. Dagdag pa niya, napakahirap paniwalaan ang ganong kaganapan dahil ilang taon din naman tahimik ang kanilang negosyo. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman kung bakit ganon na lamang ang takot ng kanilang kababaryo sa hukluban na yon. Ayon sa nakakatanda niyang kapatid, nag-umpisa ang mga pangyayaring yon 5 taon ang makalipas nung hindi pa sila nagsisimula. Nagmula lamang ito sa 3 sabongero na pumanhik sa tuktok ng bulkang Kanlaon para humanap ng mga mutya at agimat para sa kanilang bisyo at pagsasabong. Sa sobrang pagnanais ng 3 makakuha ng mga mutya at agimat, pati mga ritual sa sugal na panig sa kaliwa ay nagagawa nilang alamin. Ngunit dahil sa mga batikang antingerong kanilang nakakatapat din, nagagawa nitong madurog ang kanilang mga ritual na aral. Nangako naman ang 3 sabongerong hindi nila gagamitin sa pananakit ng tao ang aral na yon, pero lingid sa kanilang kaalaman, sa oras na pangingibawan ka na ng aral sa kaliwa, mananatili na ito sa iyong wisyo hanggang kamatayan. Sa kakaikot daw ng 3 sa bundok malapit sa bulkan, nakakita ang 3 ng isang hukluban sa pusod ng kagubatan na nagpapanday ng mga gamit sa kaliwa. Magamat nararamdaman nila ang nag-uumapaw nitong enerhiya sa kaliwa, nagpatuloy pa rin silang lumapit dito. Alam nilang mapanganib ang nilalang na yon, subalit ginawa pa rin nila ang lahat nilang makakaya. Dahil sa aral nilang 3 sa kaliwa din, kaya hindi naging maila para sa kanila ang lapitan ang nilalang. Dahil nga, kakampi nila ito sa aral. Wala nang nakaalam tungkol sa 3 sabongerong may aral sa kaliwa magmula noon, sa kadahilanang bago pa man mailahad ang kabuuan ng kanilang kwento, binawian na ng buhay yon. Ang tanging bukang bibig na lamang ng 3 sa huli nilang sandali, mag-ingat ang lahat na sabongero sa pagdating ng hukluban. Noong una hindi ito pinansin ng nakarami dahil sa isip-isip ng ilang nakarinig. Maaring nabaliw lang ang 3 magkakaibigang sabongero, subalit makalipas lang ang 3 araw, binalot ang kanilang lugar ng iba't ibang nilalang na kumitil ng daan-daang mga manok, mga daga, sawa, ipis at mga itim na pusang hindi nila alam kung saan nanggaling. Sa loob ng 2 linggo,
Yan palagi ang nangyari sa kanilang lugar. Ang akala ng ilang mga magmamanok sa lugar, isa lamang uri ng sakit sa mga ibon ang dumapo. Pero lingid sa mga albularyo, kagagawan yun ng isang makapangyarihang nilalang sa kaliwa. Hindi mahalaga kung umaga man o gabi, dahil umataki ang mga nilalang na ito kahit tirik ang araw. Magmula nung mawala ang salot sa kanilang lugar, mariin ang tinandaan ng mga sabongerong matanda tungkol sa hukluban. Ipinakalat nila ito sa kanilang kababaryo upang magbigay babala tungkol sa nakakabahalang pangyayari sa kanilang naranasan. Magaman walang nakakaalam kung kailan ang pagsalakay ng hukluban, nanatiling handa ang kanilang baryo. Magmula nun hanggang sa magkaroon ng negosyo si Bador, pinili nilang magbantay upang maprotektahan ang kanilang mga alaga. Dagdag pa ng kanyang kapatid na hindi pinag-usapan ang hukluban sa kanilang lugar dahil may ilang nakakitang dumalo ito sa mga sabungan at nagpamalas ng hindi ordinaryong pangyayari na may halong kamalasan. Yun din ang pinanghawakan noon ni Bador, na talagang ito ay totoo, na nakakita sa nilalang na yon. Matapos itong marinig ni Bador, bahagya naman niyang pinag-isipan ang lahat na sinasabi ng kanyang kapatid. Naniniwala naman siya sa kahit na anong nilalang, subalit hindi sa huklubang kayang magkontrol sa kabuuhang mga feste. Para sa kanila, masyado itong mahirap labanan dahil hindi ito basta-bastang tatabla ng armas na gawa sa bakal. At anumang bisa ng buntot pagi at kakarampot na mga gamit laban sa nilalang na nakatira sa pusod ng gubat ay hindi ito basta-basta. Wala din silang malapitang albularyo noon dahil ang iba sa mga ito umalis na sa kanilang lugar magmula nang malaman ito ang kumalat na balita. Alam kasi ng mga ito na sa oras na salakay ito, hindi lang mga insekto ang dala nito, kundi iba't ibang uri ng mga aswang nang siyang iniwasan nilang mangyayari. Hindi naman yun masisisi nila Bador sa kadahilanang naintindihan nila ito kung bakit iniwan nito ang kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas na natiling tahimik sila sa loob ng farm. Silang magkapatid noon, taimtim na nag-isip ng mga paraan nilang gagawin. Kung sakaling darating ang huklubang nagdadala ng malas, nasa isip na din nilang magkapatid na lumipat ng pwesto, ngunit napakahirap nito dahil malawak na lupain ang kailangan nilang bilhin. Makalipas ang gabing yon, hindi pa rin nakahanap ng kasagutan ang magkapatid. Ang ginawa nila, punuin ng pangontra ang kanilang lugar upang kahit papano magkaroon ito ng tibay laban sa mga panalalasa sa mga demonyo. Ilang linggo ang lumipas, tila ba nawala na sa isip ni Bador ang nagbabadyang kamalasan. Halos linggo-linggo silang dumayo sa mga sabungan upang ilaban ang kanilang mga pinagmamalaking lahi ng mga manok na nagpapanalo kuno. Isinintabi nila ang balitang kumakalat upang kahit papano maging panatag ang bawat sa kanila. Ngunit napapansin nila habang tumatagal dahil nakikita nila ang malaking pagbabago sa kanilang lugar. Ang unang nakapansin sa pagbabagong yon ay ang mga magsasaka sa kanilang lugar. Napansin nila ang pagsusulputan ng mga insektong kumakain ng dahon ng mga pananim na halos gadaan-daang libong bilang na sumira sa kanilang mga pananim. Lahat ng mga pananim na madaanan ng mga insektong yon ay tanging buto na lamang ng mga pananim ang naiwang nakatayo. Lahat ng mga bunga at dahon nito kinain ng mga insekto.
Matapos maubos ng mga insekton yon ang mga pananim, ay lilipad ito papalipat sa iba pang mga lupain. May mga iilan ding nagsasabi na habang kinakain ng mga insektong yon ang kanilang mga pananim, may nasisipat silang matandang nakaupo sa isang lupain na nakasuot ng maitim na kasuotan habang nakasalakot ang ulo nito. May dala-dala ding tungkod daw ang matanda nang siyang nagbibigay buhay sa mga insekto. Ngunit hindi dito natinag si Bador dahil sa isip-isip niya baka dinagdag lang ito ng kanilang kababaryo. Isang araw naman, binigyan pa rin siya ng kanyang ama ng pangontra na nasa wangis ng kwintas. Hindi na niya ito naaninag dahil bastang sinuot na lamang niya ito. Dahil na rin siya ay nagmamadali kasama ang dalawa niyang alalay upang dumayo ng tupada sa tuktok ng bundok kung nasaan ang nasabing baryo. Sa pagdating nila sa mga kababaryong nag-aantay sa kanila, nadatnan nila ang kanilang mga kasamang nakasakay na sa mga kabayo. Mga kasama, sana sisirtehin tayo ngayon at sana din hindi magpakita sa atin ang huklubang nagdadala ng kamalasan. Dahil kapag mangyayari yon, paniniguradong mamalasin tayong lahat. Pagbibirong wika ng isa nilang kasamahan. Matapos nila itong marinig, puro tawanan lang naman sila habang nakasakay sa mga kabayong patungo ng baryo. Pagdating nila sa nasabing lugar, kaagad nilang ibinaba ang mga dala nilang tandang. Ayon sa mga nakita ng kanilang mga mata, halos purong mga Bisayang manok lamang ang kanilang nasipat sa baryo nang siyang ikinagalak ng husto ng kanilang pangkat. Dahil para sa kanila, lamang sa labanan ang dala nilang mga tandang dahil nagmumula ito sa mga batikang breeder ng manok sa lugar ng Bacolod. Pero lingid sa kaalaman ni Bador, ito pala ang sinusumpa niyang araw. Kadalasan sa mga sabungero doon ay halos matatanda at base sa kanilang mga kasautan, masasabi mo kakarampot lamang ang mga dala nitong pusta dahil nga taga-bundok. Ngunit ginulantang ang grupo ni Bador nang pakitaan sila ng limpak-limpak na salapi nang siyang labis nilang ikinagulat. Kaagad nakahanap ng makakalaban sila Bador ng kanilang mga tandang dahil hindi rin sila inatrasan ng mga taga-bundok. Makalipas ang ilang mga minuto, nakaisa na nga ang paunang sultada ni Bador. Punong-puno ng pagkagalak noon si Bador dahil alam niya sa kanyang sarili na mas mataas ang porsyento na sila ang mananalo. Pagpasok niya sa ruwedang gawa sa kawayan, nasipat niya doon ang mga misteryosong matatanda. Tahimik lang itong nakaharap sa kanya at bago nito inilapag ang manok sa lupa, may kung anong inihip ito sa kanyang manok. Paglapag ng dalawang tandang, kitang-kita ng grupo ni Bador ang pagiging lamang ng kanyang tandang. Paglapag ng kanyang tandang sa lupa, walang habas nitong pinaliguan ng palo ang kalaban. Ngunit biglang napatahimik ang kasamang kababaryo ni Bador nang lumakad na lamang ang kanyang tandang habang sumuka ng dugo. At kaagading natumba at nangisay ito. Hindi noon makapaniwala ang grupo ni Bador na sa kabila ng lahat, talo pa rin sila. Hanggang sa umabot ng 5 sultada ng mga manok ni Bador. Ngunit sa kasamaang palad, tila ba pinagkait sa kanila ang panalo ng panahong ito. Sa 5 tandang niyang dala-dala, ay walang ni isa dito ang nanalo. Maging ang kanyang kagrupo noon,
Halos nalimas ang kanilang mga manok nang siyang labis nilang ikinasama ng loob. Pinag-uusapan nila noon ang matatandang sabungero at ang tungkol sa huklubang nagdadala ng kamalasan. Dahil nakaramdam sila dito ng kakaiba ng mga araw na ito, pinili na lang nilang mag-inuman hanggang sa masipat nila ang 3 kababaryo nilang nakarating lamang. May dala-dala din itong tagtatatlong manok at ang mga lalaking ito ay ang mga anak sa 3 magkakaibigang sabungerong yumauna. Paglapit nito sa kanila, kaagad namang bungad ni Bador dito ay, "Oh, nahuli kayo. Ako pa sa inyo, iuwi nyo na lang yung mga tandang nyo." Dahil sa kanyang sinabi, napatitig naman sa kanya ang 3 at di naglaon, sumagot ito ng, "Bakit Bador? Talo na naman kayo? Ang sabihin nyo, mga bulok lang talaga yung mga manok nyong dala dyan. Diyan na nga kayo." Wika ng mga ito, sabay tungo sa looban ng sabungan. "Nagbago na talaga itong si Silsodor. Kung mga pagsalita, parang hindi natin kakilalay." Wika naman ng kaibigan ni Bador na kasama niya sa inuman na yon. "Hayaan mo na yun, Ting. Nagpapanalo lang yung mga manok nila nung nakaraan. Parang di na tayo kilala. Pero tingnan natin kung uubra yung yabang niya sa lugar na ito." Sagot naman niya sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nang maubos na nila ang kanilang iniinom, nagpasya silang sundan yung 3 kababaryo nila. Pagdating nila malapit sa ruweda, nasipat nilang nasa loob na ng ruweda ang isa sa magkakaibigan. Pinagmasdan lang nila ito. Yung isa naman na sa labas lang, tinitigan ito ni Bador dahil nakita niyang umikot ang ulo nito. Nang makita niya ito, tila ba nilayasan siya ng spirito ng alak sa katawan ng mga oras na yon. Bigla kasing nag-iba ang pagmumukha ng kakilala niyang anak ng yumaong mga batikang sabungero, hanggang sa mapansin ni Bador sa kakilala niyang yon na may dinukot ito sa kanyang bulsa. Pag-angat ng kamay nito, nakita niya ang hawak nito, isang libretang itim na may kaliitan lamang. May mabilisan itong binanggit, tapos sabay pasok sa ruweda. Pagdating nito sa kanyang kasamang humawak sa manok, hinimas-himas niya ito. Maniwala man kayo o sa hindi, yun pa lang ang unang pagkakataon na makita ni Bador na nagpapanalo ang kanilang kababaryo sa lugar na yon. Gulat na gulat noon sila Bador dahil sa siyam nitong dalang tandang, halos tagdadalawang bihag ang naging nadali nito. Hanggang sa pagsapit ng hapon, sinubukan nilang hingian ng balato ang 3 yon. Ngunit tanging masasakit na salita na lamang ang kanilang natanggap nang siyang ginagawa na lang nilang biro. At kasama din nila yon sa paglilibot tuwing gabi. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, may napansin si Bador na isang matandang kuba na nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Medyo may kalayuan lang ito sa sabungan. Paglalarawan ni Bador sa matanda, may kulukulubot ang pagmumukha nito at may hawak-hawak ding tungkod. Nakatitig lang ito sa sabungan at ang ipinagtataka ni Bador, may kasama itong napakalaking kalabaw
na nakatayo sa tabi nito. Dahil sa gulat ni Bador, na ituro niya ito sa mga kasama niya. Ngunit walang nakita ang mga ito. Paglingon ni Bador, wala na doon yung matandang nakita niya. Dahil purong talo na naman silang magkakasama, minabuti na lang nilang mag-inuman na lamang ng tuba sa may tabi ng nagpapasugalang Caracross. At ang ilaw pa ng mga panahong ito, yung tinatawag na Petromax. Hanggang sa inabot sila ng 10:00 ng gabi sa lugar na yon. At kasama nila yung 3 mayayabang. Nakikisama na lang sila sa mga ugali nito. Pag-uwi nila, habang sakay-sakay sila sa mga kabayo, sa kalagitnaan pa lamang sila ng daan, nakarinig sila ng pagsisialulungan ng mga aso. At kasabay nito, ang sumasalubong sa kanila na napakaraming insektong lumilipad na halos magsisidapuan na sa kanilang mga kabayo. Nang maramdaman nila ang kaganapang yun, mas binilisan pa nila ang kanilang pag-uwi dahil nararamdaman ng kababaryo nila ang masamang pangitain na yon. Pagdating nila sa baryo, nadatna nilang nagkakagulo ang mga tao sa 10:00 ng gabing yon. Ang sabi-sabi ng mga tao, dumating ang kinakatakutan nilang mangyayari, ang pagbisita ng pulutong na mga daga. Kasama na dito ang lumilipad na peste. Dahil sa mga kaganapan, muling nagpulong ang grupo nila Bador na maglilibot dahil paninigurado malapit lang sa kanila ang nasabing hukluban na may dala-dala ng lahat ng yon. Sa paglabas nila ng baryo, nakarinig ulit sila ng pag-alulungan ng mga aso. Wala na silang nagawa nung una kundi ang mapahinto sa kanilang paglilibot upang pakiramdaman ang kabuuhan ng lugar. Nagpalakad na din sila noon ng mensahero upang matanggap ng nakaantabay nilang mga kasama ang impormasyong nasasaksihan nila. Maya-maya pa laking gulat na lamang ni Bador nang makasilay sila ng animoy mga kalabaw sa parteng unahan nila na may nagbabagang mga mata sa dilim. Dali-daling lumapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan na halos segundo lang ang pagitan nang tuluyan na itong makalapit sa kanila. At walang sabi-sabi, dinagit ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan silang maghihiwalay-walay para takasan ang mga nilalang na yon. May ilan mang hindi pinalad na makaligtas, patuloy pa ring hindi pinaghinaan ng loob ang kanilang mga kasama na may dala-dalang latigo. Si Bador noon, halos mangyak-ngyak na sa kanyang kinaroroonan dahil sa panganib na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas ay tuluyan na ngang nawala ang ingay sa buong paligid. Hindi na din nila nasilayan ang mga nilalang na malakalabaw ang wangis. Hudyat ng pagsisialisan ng mga ito. Bagaman mapayapa na ang buong lugar, nanatili pa rin silang nakatago sa malalalim na kanal na gilid ng mga tubuhan. Nagmamasid at naghihintay sa paglitaw pa ng ibang mga nilalang. Makalipas pa ang 1 oras, muli na naman silang nakaramdam ng katakot-takot na presensya sa buong lugar. Pagsilay naman nila sa talahiban, doon nila nasipat
ang isang matandang hukluban na kanilang kinatatakutan. Nakasuot ng tilang purong itim ang matanda na merong daladalang tungkod. Nang makita ito ni Bador, doon niya napagtanto na ito nga ang nakita niya sa baryo kung saan sila dumayo. Nakatitig ito sa kanilang baryo na halos bakas sa pagmumukha nito ang labis na galit sa naging kaibigan nitong tatlong sabungero. Animoy kahit napakatagal na ng panahong nangyari ang bagay na yon ay patuloy pa ring ipinapadama ng hukluban ang galit nito. Sa pagsilay pa dito ng ilan niyang kasama, dahan-dahan ang tumambad sa kanila ang pangkat nitong nakatago sa dilim na may malakalabaw na pag-aanyo. Alam nilang mga aswang ito. Paglitaw ng mapupulang mata ng mga nilalang, halos tuluyan ang panghinaan ng loob ang buong pangkat ni Bador. Sa isang iglap, nawala ang pagnanais nilang lubaban at gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na higit na mas madami ang bilang ng mga nilalang. Kahit isa nga lang ang makalaban nila sa mga ito, aminado sila na labis na silang mahihirapan. Nagsisi na rin noon si Bador kung bakit pa siya sumama sa lakad na yon. Naging kampante kasi sila dahil sa mga dala-dala nilang armas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, may ilan sa kanilang mga kasama ang kumaripas ng takbo. Bagaman karamihan sa kanila ay labis na ang natakot, patuloy pa ring naging matatag ang mga ito. Yun din ang naging dahilan ng mga ito upang manatili sa lugar na kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, doon na nila nasipat ang paglapit ng mga nilalang. Wala naman sila noong nagawa kundi salubungin ang mga ito sa kabila ng pagiging tagilid ng kanilang pangkat kung iisipin. Kahit anong kalabit nila sa kanilang mga baril, nakapagtatakang kahit isa sa mga ito ay hindi nagawang pumutok. Katangahan na noon ang ginawa nila Bador, dahil parang ang nais nilang palabasin kapag naialay nila ang kanilang mga buhay sa mga nilalang ay tuluyan na silang matahimik. Nang makasakay na sila noon sa kabayo, ay agad din naman nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng hukluban. Dala-dala ang mga bangkaw at latigo. Lahat sila ay nagsisigawan, tanda ng kanilang pagiging matapang para sa kanilang mga alagang nasa baryo. Si Bador naman noon, namamahala na sa kanyang sarili sa kadahilan ng inaasahan na niya na madakip nila ang matanda. Ngunit sa paglapit nila sa kinaroroonan ng hukluban, bigla naman silang naantala nang makita nilang naglaho na lamang ito na para bang pula. At kasabay ng paglaho nito sa kanyang kinaroroonan ay siya namang pagkawala ng mga kasama nitong nilalang. Dahan-dahang dumilim ang kalangitan na para bang nababalot na ito ng maitim na ulap. Lumakas na din ang kabog ng puso ni Bador. Hindi niya mawari pero pakiramdam nila mayroong mga demonyong pumapaligid sa kanila. Maya-maya pa ay paisa-isa nang nagsibagsakan ang kanyang mga kasama. Ang ilan sa mga ito, nagdurugo ang mga bibig na para bang may kung anong sakit na dumapo dito. Panay na din ang pagsisitayuan ng kanilang mga kabayo, indikasyon na meron itong nakikita na hindi nila nagawang masilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na namang hinila ng kung anong nilalang ang isa sa kanilang mga kasama.
nang siyang nagdudulot sa kanila ng labis na takot. Anong ginawa niyo dito sa ganitong oras? Kanina, tinalo niyo sa sugal ang mga inutusan kong kaibigan. Dahil kayo ang nakasulot sa ginawa kong patibo. Ibig sabihin, kayo ang nagmana sa ninakaw ng inyong mga magulang sa akin. Hindi ba dapat nasa loob na kayo ng inyong mga manukan ngayon? Nagbabantay kung may dadapong mga nilalang. Wika ng isang tinig na hindi nila malaman kung saan ang galing. Sa bawat katagang binabagkas nito, paisa-isa namang nawala ang mga kasama ni Labrador. Hanggang sa dumating ang puntong 4 na lang silang natira. At ito ang 3 na anak ng 3 antingerong sabungero na naging kaibigan ng Hukluban noon. Halos hindi na noon makakilos ang kanyang katawan dahil sa takot na kanyang naramdaman, maging ang buo nilang pangkat. Maya-maya pa, muling lumitaw sa harapan nila ang Hukluban at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paghawi ng talukbong na nakakubli sa kanyang tunay na pagkakakinlanlan. At sa paglitaw ng pagmumukha nito ay bumungad sa kanilang paningin ang wasak nitong pagmumukha at namumuting mga mata. May napakalaking hiwa din yun sa kanyang dibdib na halos naghihilom na. Indikasyon na meron itong nakaaway matagal na panahong lumipas na. Sa pagpatuloy ng pagtitig-tito ni Labrador, nasipat niya ang mga memoryang hindi naman sa kanya. Nakita niya sa pagitan ng 3 antingero at ang Huklubang nag-uusap sa papag ng isang kubo na halos hindi niya alam kung saang parte ng lugar iyon. Ayon kay Bador, na sa bawat pagkisap ng kanyang mga mata, naglalakbay ang kanyang kaisipan. Habang patuloy siyang nakatitig sa matanda, wala siyang alam pero pakiramdam niya may mga bagay itong nais ipahayag sa kanya. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat niya ang 3 antingero sa kanyang wisyo na pinagtulungan ang Hukluban at puwersahang kinuha ang libreta ng Hukluban na yon. Naglalaman ng mga karunungan ang libreta na iba't ibang pamamaraan, lakip na sa mga sugal, kung kaya't nagpang-abot sila sa pagbubuno. Sa sobrang tindi ng kanilang naging labanan, umabot na sila sa pagtataas ng mga hawak nilang patalim at hindi naglaon ay nasugatan ng malubha ang Hukluban ng hawak na antingero nang siyang naging sanhi para tuluyan itong makatakas sa lugar. Habang binabagtas ng 3 antingero ang daan papalabas ng gubat, nakarinig ito ng mga pagnanangis sa buong paligid. Napakarami na ninyang naramdaman na nilalang na sumusugod sa kanya, na para bang wala itong balak na sila ay tantanan. Bagaman ganun ang kanilang mga naranasan, nagpatuloy pa rin sila hanggang sa dumating ang puntong narating na nila ang labasan ng gubat. Dali-dali silang tumungo sa kanilang baryo at magmula noon, hindi na nagpunta ang 3 sa gubat. Nagawa naman nilang dasalan ang gamit para alisin dito ang sumpa. Nagamit nila ang karanungang yon sa kanilang bisyo ng mahabang panahon pero hindi nila inaral ang ilan dito. Ngunit dumating ang isang araw na nagawang mabasag ng Hukluban ang ginawa nilang pangontra. Bumungad sa kanilang harapan ang pagmumukha ng Hukluban habang sila ay nag-iinuman.
So mga kaermitanyo, hanggang dito lang ang ating kwento dahil isusunod natin ang finale. Pagsilay niya sa tatlo niyang mga kasama, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata. Nang masipat niyang pinagkumpulan ito ng mga nilalang na malabayawak ang mga itsura. Bakbak na ang kalahati ng katawan nito na halos buto na lamang ang natira dahil sa pagpapaktito ng mga demonyong yon. Dala ng takot ni Badur, pinili niyang kinausap ang hukluban para magawa niyang malaman ang dahilan kung bakit ito naghasik ng lagim sa kanilang baryo. Marami na akong nakasagupang tao sa lugar na ito. Pero ikaw lang ang nag-iisang humarap sa akin. Siguro naman, wala kang kinalaman sa pakay ko. Dahil sa ipinakita mo sa akin, hahayaan kitang tumakas sa lugar. Ngunit may isa akong kondisyon. Ituro mo sa akin ang bahay ng tatlong kasama mo. Dahil wala sa kanila ngayon ang hinahanap ko. Kapag nagawa mo yan, kalimutan at talikuran ko na ang anumang naging koneksyon ko sa baryong ito. Wika ng hukluban. Nang marinig ito ni Badur, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa sinabi nito. Pagramdam niyang umatras na ang bahagya ang nilalang, ay dali-dali naman siyang tumungo sa sentro ng baryo. Nang dumating ang puntong nahanap na niya ang insaktong lokasyon ng kubong pinagtatambayan ng mga tatlo, doon naman niya itinuro ang nasabing bahay ng tatlo. Paglitaw ng hukluban, agad naman siyang inabisuhan ng nilalang na lumayo na sa lugar. Dahil sa takot na magbabago pa ang isip ng nilalang, walang pagdadalawang isip naman siyang kumaripas ng takbo. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, halos mag-alas 4 na yun ng madaling araw. Hindi na niya magawang matulog dahil sa mga nangyari sa kanyang mga kasama. Pagka kinabukasan, pumutok ang balita sa kanila, ang pagkawala ng ilang mga kasama nilang naglilibot sa gabi. Ipiniliwanag naman ni Badur ang lahat ng mga kaganapan kung ano ang mga nangyari. Dahil sa maraming nakatakas, bago madakip ng hukluban ang mga kasama nila Badur, kung kaya't marami silang nagbibigay ng mga kwento sa pinunong baryo. Ngunit ang nakapagtataka, sa lahat ng mga kababaryo nilang may mga alaga, si Badur lang ang hindi nalagasan ng mga hayop. Magmula nang mangyari ang hindi makalimutang pangyayari sa buhay ni Badur, hindi na muling naparamdam ang hukluban sa kanilang lugar. Mapagsa hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ni Badur tungkol sa paghihiganti ng hukluban. So malino naman ang naging story, di ba? Yun pala ang binalik-balikan ng demonyong yun sa lugar nila dahil may nangahas palang nagnakaw ng gamit dun sa matanda, di ba? Ano bang magiging masabi nyo sa kwentong ito? Tama ba ang ginawa ng hukluban? I-comment nyo sa baba. Oo o hindi. Mag-focus muli tayo kay Noli hanggang sa pagbabalik ng Ermitanyo.